Okay, quick update lang tayo sa BTC. Singit ko lang to sa trabaho kasi naghaharon tayo ng move, no? So, siguro yung mga alts, baka next time na kasi may nagpapaano na, no? Request na baka pwede na tayo mag-alts. So, actually, no, may decent probability na pwede tayo mag-accumulate sa alts, no? So, mabilis lang, no? Sa total 3, tingin tayo, nagkamali ako dito sa CryptoCap siguro. Total 3, no? So makakita natin medyo higher high na tayo dito sa swing high na to, no? At mapapansin natin may possibility tayo magkaroon ng some sort of pahinga muna dito kasi meron tayong 5 waves of some sort dito, possible. So meron tayong meron tayong 1, 2, 3, may possibility of pahinga dito kasi 1.618 target to, no? At kung meron tayong third wave dito, meron dapat tayong kasunod na some sort of fourth wave. Pwedeng dito yung fourth wave at baka ito yung fifth wave, di natin sure. Pero in case sa third wave to, may pahinga tayo dito, then possibly isa pang push to the upside. Okay? At ang kakalabasan nun, isa pa lang na wave pa lang to. Meron tayong first wave, second wave, third wave, mas malaki, fourth, fifth, mga ganyan ang kakalabasan. Kung ganun ang gagawin, ha. So, ganun ang nakikita ko sa alts ngayon. So, dito sa mga part na to, kung babagsak man tayo, may possibility tayong mag-accumulate. Okay? So, sa BTC rin naman, kasi natin to, sa BTC, pwede tayo maka-expect ng some sort of rejection dito sa area to. So, ang pinag-usapan natin dito, meron tayong dito sa level na to na kapag nag-higher high tayo dito, atong part na to, no? Kapag nag-higher high tayo, nag-close above tayo, at makikita natin ang volume natin, decent naman ang volume. Meron tayong volume spike sa break. Okay? So medyo may may some sort of confirmation na magbo-bull market na tayo ang masasabi ko, no? So kapag nag-break tayo dito, yun nga ang mga last update ko, no? Kapag nag-break tayo dito, lalo na dito sa part na to, ito, nag-close above tayo, makikita natin na meron tayong target ng 1.618 dyan sa pinakailalim hanggang dito, papunta dito. Yan, at pupunta tayo na regular chart. Meron tayong higher high at meron tayong break ng 1.618. So, magandang probability to for third wave. Okay? So, kapag may third wave tayo dyan, pwede tayo maka-expect ng impulsive move. Meron tayong 1, 2, 3, potential rejection kung saan man to. Hindi natin sure kung saan, no? Pwedeng i-retest itong mga area to. Ito. Then fifth wave. Ang problema sa gantong wave nga lang, so ang problema sa gantong wave, no, ang fifth wave natin medyo hindi natin sure kung kaya bang mag-ATH nito. Okay? Hindi natin sure, Pwede rin kasing etong buong move na to baka first wave pa lang ng macro impulsive move na 1, 2, tapos malaking 3, 4, 5, di natin alam kung saan banda yan, pero most likely kapag magkakaroon pa ng isa pang wave up to, so siguro mga ganyan, no? Kung magkakaroon pa ng isa pang macro wave up to na ganitong klase, most likely aabot to ng mga 200k, no? 200k. So hindi ko pa nilalagay sa 200k, no? Kasi di pa natin sure. Kasi masyado pang maaga. Okay? So etong move ni BTC, bullish to, bullish. So hindi natin mapagkakaila na nagkaroon tayo ng break na meron tayong ganito, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito at na-break niya to. Okay? So, ang susunod na nito, etong area na to. So, meron tayong mga mini resistance dyan. Ito ang susunod na mini resistance. Makikita natin kung saan tayo banda. Nagkakaroon ng some sort of rejection. Babalik lang natin ng logarithmic. Makikita rin natin yung yung retest ng 618 dito, no? So, retest, then pump ulit. Okay? So, dito sa mga area to, medyo, ayun na, makakita tayo ng some sort of rejection. Hindi siya perfect doon sa sa mismong linyang to. So baka ganyan pa yan, or possible na baka ganito pa to, no? Dito pa sa week up na to, no? So meron tayong some sort of zone of resistance dito, no? Kasi meron din tayo dito sa mga week down na to. So dito, yan. Okay? So meron tayong resistance dito na masasabi natin medyo may pagka-mean resistance. Importante rin tong part na to kasi dun tayo nagkaroon ng start ng malaking break. Medyo malaking break to, no? Then some sort of retest, then dump ulit.
So ngayon ang gagawin ni BTC, itatry niya i-break to. So masasabi ko, hindi ngayon, hindi sa mga, di natin sure kung sa mga susunod na araw, most likely baka magpapahinga muna to kasi overextended to, no, masasabi ko. Titignan natin ang RSI natin. Ang RSI natin overbought tayo, okay? Dito sa daily. So makaka-expect tayo ng some sort of rejection dito. Baka pwedeng mga ilang weeks to na magpapahinga muna, lalo na pa weekends na ulit. So may expect natin sa weekends medyo wala munang galaw dito. Pwedeng gumanto to, no? Pwedeng gumanto ulit yan na magpapahinga ng ganyan. Papahinga ng ganyan dito. Hindi natin sure kung gaano kalaki yung ibabagsak niya. Then magpa-pump ulit most likely. Okay? So ang pinaka-target nitong BTC, kung bearish pa tayo, medyo mababa na yung probability, pero ang pinakagalaw niya, kung bearish pa rin, ito ang pinakagalaw niya, which is ano pa rin to, good news pa rin to para sa bulls, no? So dito tayo, yan, then ito ang pinaka-target niya dito pa sa mga area to. Okay, so ibig sabihin, kung magiging bearish man tayo, dito pa tayo magkakaroon ng some sort of pag-iingat kung magiging bull market pang ATH. Okay? So any sort of pahinga dito, most likely magpo-push up pa ng isa pa to. Okay? So ang nakikita natin, meron tayong breakout nito. Bullish. Most likely meron tayong confirmation ng bull market diyan. Okay? At the same time, yung para magkaroon pa ng case ang mga bears dito pa sa 60k area. So malayo pa, no? Malayo pa. Napakarami pang pwedeng i-pump ni BTC, no? So kailangan lang rin natin mag-ingat medyo kasi concerning na ang mga alts natin medyo hindi pa ganong kalakasan yung pump for some reason kasi malaki na to, no? Malaki na tong pump na to. Naka-pump tayo ng 240% sa alts, parang sobrang hina ng alts kumpara sa BTC. Tingnan natin mula dito sa ilalim, no, napakahina nito, no, ng alts, 91% pa lang. So parang wala pang kalahati ng galaw ni BTC. Medyo concerning 'yun. Kasi every time na palabas tayo ng some sort of first wave or palabas tayo ng yung unang galaw na bullish market, madalas medyo humahabol na agad ang alts, no? So example niyan, tingnan natin, ha. So ito, for example, ito kailangan natin tandaan, meron tayong swing high dito, no, na ang pinakaunang swing high nito parang ganito. Meron tayong 1, 2, actually ABC correction lang to, na ABC, tapos meron tayong mga mini waves dito, na meron tayong mga parang some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito. So na break niya ang B wave at yung number 2. Okay, itong area to, no, mabe-break niya, then babalik tayo sa some sort of retest. Possible na pwede natin maabangan tong retest na to. Kung babagsak man tayo dito, masasabi ko baka hindi na lower low, mas mababa na ang probability ng lower low. Pero yun nga, unless na hindi tayo makabuo ng 5 wave structure dito, kasi pa rin to, ha, tatlong waves pa rin to, 1, 2, 3 sa longer time frame, tatlong waves pa rin yan. So kailangan mag-support ang area ng 31k pa rin. Doon pa rin yung yung idea na kapag babalik tayo ng one wave, dapat hindi tayo maglo-lower low dito or mag-overlap, okay? So bullish to, napaka-bullish nito ni BTC. So aabang lang tayo ng some sort of retest dito banda, or pwedeng retest dito, okay? Or kung baka umabot na agad ng 60k to, hindi natin sure, okay? So dito, double check natin. Titignan natin kung saan nag-start ang some sort of bull market ng alts, no? So ito, no, mula June 2019 ng 26 June 2019 hanggang March 2020. So titignan natin sa alts, total 3,
Hanapin natin. June 2019. Dito banda, no? So, hindi rin ganun kalakasan ng alts, no? At dito pa dapat ang break ni BTC, no? So, ang BTC andi dito sa mga area to. Ang alts natin andi dito. Nag-lower low pa tayo actually sa ano tawag dito, sa COVID dump, no? So, March 2020 to, no? So, titignan natin ang pinaka-pump nito mula dito sa ilalim hanggang dito. 260%. 260%, ha? Titignan natin sa BTC. Tignan natin. 260% si alts. Ito, 300%. Mas malapit yung mas malapit yung bull market ng alts dito sa area to. Mas malapit ang pump niya dito sa BTC kaysa dito, no? Na nakapag-pump si BTC ng gano'ng kalaki to? Mga bandang 240%, pero si alts natin mga 91% pa lang. Medyo worrying sign 'yon. Masasabi ko, medyo worrying sign na masyadong mahina si alts, no? Hindi ko sure kung no? Baka dito pa yan, hindi natin sure, pero sa ngayon, 92%, 93%, masyadong mahina ang pump ni alts, no? Especially si alts mga malalakas na yung mga small market cap yan, kapag nagpa-pump yan malakasan yung gains yan madalas, no? So worrying sign lang. Hindi ko sinasabing meron pang malaking case for the bears. Masasabi ko maliit na lang ang case for the bears, at ang pinaka-case niya dito pa sa 1.272. Okay? So hangga't andito tayo sa mga area to, mini rejection of some sort, possible mini rejection, isa pang push up most likely, no? Ang ma-expect ko. Okay? So para ma-prove tayong wrong na ni BTC na bullish siya talaga tayo, sabihin natin, or more like na may possibility pang mag-bear market, ito pa rin, no? Ito pa rin ang kailangan nating abangan. Kasi hindi pa rin to, hindi pa rin to 5 waves, 3 waves pa rin to. 1, 2, 3. So, sa mga types of corrections, madalas sa mga corrections, pwedeng 0.5 or 0.618 lang ang target. Pero lumagpas na kasi tayo doon. Lumagpas na tayo dito sa pinaka-importanting mga area to. So, kung titignan natin dito sa fib retracement natin, yan, alisin lang natin to. Yan. Nakalabas na tayo ng 0.5 at dito sa 618 nakalabas na tayo. So mapapansin natin kung saan banda ang final target ng bears sa longer time frame. Longer time frame to, dito sa 0.88. Okay? Dito sa makikita natin kung saan tong box na to, no? Lalagay ulit natin yung fib extension natin mula sa pinakailalim hanggang dito. Ayan, mali yata yung yung lapag ko. Ayusin lang natin, Yan. So meron tayong confluence dito sa bandang 58,500 hanggang 60k or 61k. Etong box na to, ang final push ng bears, or final chance ng bears sa longer time frame, no? Kapag ito pati ito na push pa, bull market talaga, wala nang question doon, no? Kung ano pa ba to, bear market pa rin ba to, bull market na, wala nang question doon. Okay, pero ayun nga sinasabi ko, sa shorter time frame, bull market na to most likely. Okay, so mula dito sa area to na 10k pataas, na 50k hanggang 60k, bullish pa yon ang labasan, no? So ma-expect natin hanggang dito pa ang price bago tayo magkaroon ng case ng bearish move. Okay? So dito ang pinaka-bearish move lang dito, maliit na correction most likely kung magre-reject tayo dito. Kung magre-reject tayo or magpapahinga tayo dito, maliit na push down lang to most likely. Kapag hindi siya, kapag medyo malaki, okay pa yun, masasabi ko, pwedeng gumagawa ng fourth wave yan. So ganito ang itsura. Meron tayong first, second, third, fourth, fifth, possible. Then potential isa pang correction, yung ito, no, makikita natin dito sa mga part na to. Meron tayong mga 5 waves dito, no? Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5, malaking correction. Dapat dito lang dapat ang correction kung wala tayong pandemic dito. So makikita natin dito 0.5 lang ata to, or 0.618 o 0.5 lang to, no? Yan. Makikita natin 0.5 ang bounce point dapat nito. Pero nga
Magkaroon tayong COVID dump. So, dito ang pinakabagsak, no, sa 0.88, no. So, itong 0.88, no, importante ito, no, para sa some sort of confirmation ng bull market, no, kung magpapump tayo. So, hindi ko sinasabing ano, no, hindi ko sinasabing babagsak din tayo ng ganong kalaki, kasi wala naman hindi ko sure kung ano mangyayari sa economy ng ano ng mundo. Walang nakakaalam nun. So in case na babagsak man tayo ng masasabi ko kailangan mag 5 waves muna nito bago bumagsak ng matindi. Dito pa tayo babagsak most likely ng malaki para sa mas malaking correction. So expect lang natin siguro mga 58k or mga 60k. Sabihin natin mga 60k. Yan, 60k. Ang pinaka magandang target dito, ito na, babalik na tayo sa mga 30k, 618, at ito na yung pinaka worst. Okay? Mapapansin natin kung saan ang malaking mga types of support. Itong box na to, meron tayong malaking support dyan. Makikita natin yung mga candles natin dito tayo tumatambay. At kung sa 60k tayo magkakaroon ng malaking rejection, so ito, no, sa 52k area, expect natin maliit lang, isa pang push up para sa 5th wave. So ganito ang kalabasan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, then corrective move. Corrective move, then so meron tayong 1 wave, 2 wave, 3 wave, 4 wave, 5 wave. Tama. So magkakaroon tayo ng first wave dito. First wave, second wave, or dito ang second wave. Kung mas malala, baka dito, then mega pump para sa third wave. So, ay lang ang gusto ko i-point out. Baka may chance pang makahabol ang mga alts, baka dito pa sa mga area to ng 60k. So, ito ang masasabi ko, mako-confirm natin lalo ang bear market, ang bull market. Kapag nagkaroon tayo ng correction, pump ulit dito. Kasi kompleto na tong 5 wave counts dito. Kompleto yun. Okay? So kapag nakompleto, lalo na sa 618 natin, 618 tuloy, sa area ng area ng some sort of retest na to, doon tayo magkakaroon ng accumulation phase ng matindi, no? Matinding accumulation phase o kaya banda dito pa. Okay? So napakaganda. Dito tayo makakapag-flip bullish ng matindi sa mga probable na correction na to na paparating, kung dadating man, no? Hindi natin sure, pwedeng hindi gawin to, no? Pwedeng hindi gawin niya, baka dumire-diretso na agad to, no? Or baka maliit na correction lang din, magpapump na agad. Okay, napakaganda, no? Napakaganda. So abang na tayo ng ng accumulation, ng pagbili, ang masasabi ko, kasi may chance na kung mag 5 waves to, medyo imposibleng maging B wave to, no? So teka lang, burahin lang natin ito saglit, ha. Now, pag naging 5 waves to, na ganito, 1, 2, 3, 4, 5, medyo malabo nang maging B wave to. Medyo malabo. Ibig sabihin, wala nang case for the bears kahit sa longer time frame. Okay? Pag nakakita tayo ng gantong structure, ito na lang hinihintay natin na type of structure. Pwede kayong mag-long dito. Pwede kayong, masasabi ko, medyo hindi magandang mag-breakout trade pa dito kasi importante itong mga levels na to. So meron tayo dito, no? Yan. So ito pag-usapan natin to, na kapag nag-breakout dito, most likely ang sunod dyan yung 52k area. Ito nang susundan niya. So ando doon naman siya, no? At nag-aaroon tayo ng some sort of puladong candle ngayon. At may expect natin, kung babagsak man siya, pwede tayo mag-support dito, or sabihin natin, check lang natin, ha? 382 ang target, no? 236 at 3, ito pala yun, no? So, and ko lang, no? Minata ko lang tong mga levels natin, pero ang fourth wave target, madalas itong mga area to, 236 o kaya 382. Actually, baka mali ito kasi ang binibilang natin dito dapat no? So ulit baka mali ito. Pero kung ganito lang ang gagawin na fourth wave, possible dito or dito, in case na hindi ganyan ang fibs, baka ganito, no? Mula dito sa ilalim hanggang dito, ganun pa rin lang naman, no? Ito yung mas malala nga lang kasi since tama ba? Ang first wave, second wave, third wave, hindi, tama pala yung ginawa ko niya. Sorry. Dapat ang target lang pala dito
Mula number 2 hanggang number 3 para sa fourth wave pala. Ito pala, tama pala to. Sorry. Okay, so makikita natin, no? Etong target na to at etong target na to, ang pinaka target ni fourth wave. So meron tayo dito or meron tayo dito. Then magbabounce yun para sa fifth wave, final fifth wave. Okay? So makaka-expect tayo at some point magano to na magko-correct to na mukhang marami na naman magiging bearish. At ang kakalabasan dito sa mga part na to, yan, dito sa mga part na to magkakaroon tayo ng fourth wave. Okay? Then pwede tayo mag-long dito para sa maikling push up hanggang mga 60k siguro para sa final wave. Then magkakaroon tayo ng mas malaking correction. So possible na mangyari 'yon. Then doon pa lang magkakaroon ng third wave na matindi. Okay? Third wave na matindi. Ibig sabihin ganito ang move niya, no? Meron tayong 1 2 at ito bull market most likely. Okay? So marami tayong pwedeng pasukan. Pwede tayong pumasok dito muna para sa mga swing trade. Then ang susunod yung hodl most likely baka dito na, no? O kaya baka pwede na kayo mag-accumulate ng paunti-unti dito sa mga to. At dito pa tayo magkakaroon ng mas malalaking mga hodl, no? Kumbaga. At dito ako papasok most likely sa mga altcoins. So mapapansin natin, no? Noong 2019, most likely dito lang dapat ang bear market or ang pinaka correction. No, parang ganito yan, corrective move na ganyan. Pero ang kinalabasan, nagkaroon to ng leading diagonal. Some sort of leading diagonal na 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. Then, nagkaroon tayo ng fake breakout. Magkakaroon ng fake breakout dito para sa C wave. Okay, so meron tayong A, B, C. So ito nga lang mas malalim to kasi may pandemic. So ang may expect natin dito sa alts natin, no? Ito bumagsak to ng higher low, no? Pero sa alts natin lower low. Maraming chance makapasok ng alts. Huwag kayong magfo-FOMO. Huwag kayong magfo-FOMO sa alts ng mataas si BTC kasi kapag bumagsak si BTC for correction, mas malaki ang galaw ni alts sa dump. Okay? Ganun ang may expect ko. So, gumagalaw ang alts, madalas patapos na ang or pa-start ang third wave. Lalo na kapag patapos na ang fifth wave. Okay? Gumagalaw ang alts. So, anong date to? June 21, June 2021 ito hanggang November 2021. Tignan natin total 3. So, last one na to. June 2021. Mga banda dito pa, no? November 2021. Gano'ng kalaki itong pinump na to? So, medyo significantly higher to dito, no? So, 179 si BTC. Gano'n lang kalaki ang pinump niya. Mula dito hanggang dito, mas malaki na siya kaysa kay BTC at hindi siya ganong kalaki ang higher high, no? So, doon lalabas yung mga alt season. Madalas sa fifth wave or banda dito sa mga lagpas ng ATH, previous ATH, no? So, kung ito si BTC nagpump na ganito kalaki, tingnan natin. 1.5K. Tingnan natin si total 3. 1.5K. Ito most likely baka lagpas ata to. Lagpas to, no? Mapapansin nyo kung saan pinakamalakas na pump, no? Sa third wave. Okay? So mapapansin natin sa first wave mahina. Mga 200% lang to, si BTC 300%. Yung pang-umpisa mahina ang alts. Okay? Sa third wave ang pinakamalakas na alt season at fifth wave ang isa sa mga pinakamalakas na alt season kasi patapos na ang pump ni BTC doon. Okay, so expect tayo kung papasok tayo ng alts, kung makakabuo tayo dito ng balik tayo ng BTC saglit, kung makakabuo tayo dito ng dami natin drawing kung makakabuo tayo ng 5 waves dito, wag kayong mag-FOMO. Ay lang masasabi ko na pinaka hindi ko masabing advice no? Kasi hindi naman financial advice to, pero yun yung pinaka gusto kong gawin in case mag bull market tayo. Kaya hindi ako
nafo-FOMO dito sa mga to. Kaya puro short ako dito sa mga to. Puro short, puro short, puro short. Yan. Kasi ang alts natin, walang gagawin pa dyan sa mga area yan kung gagawa tayo ng first wave. Okay? Wala masyadong gagawin si alts. Kailangan mo na i-confirm ni BTC na magbo-bull market tayo. So, binibigyan tayo ni BTC ng some sort of confirmation na bull market na tayo dito Hindi pa 100%. Kailangan pa mag-fifth wave nito. Then, pag nag-fifth wave to, highly likely na confirm na yun. Okay? Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng case for the bears dito nang meron tayong A, B, C na 5 waves ang B. 1, 2, 3, 4, 5. Bawal yun. Okay? Pag bawal yun, ibig sabihin, lahat ng idadump nitong BTC na to, puro opportunity para bumili. Okay? Lahat ng yon, lahat ng to, ng idadump na to, puro opportunity para bumili yun. Okay? Kasi confirmed na ang bull market dito sa 5 waves na to. No? So, wag kayong mag-FOMO dito sa sa mga matataas sa prices na to kasi paumpisa pa lang to, paumpisa pa lang. Okay? At yung alts natin, yung umpisa niya mas mabagal kaysa sa BTC. Nag-aano pa siya, nag-lower low pa siya actually kumpara sa BTC, no? So, si BTC bumagsak na ganyan, si alts babagsak ng lower low pa, no? So, maraming oras, marami tayong chances para makapasok sa alts, no? Ganun din sa BTC, marami pa tayong chance makapasok. So, expect natin dito sa mga parts na ito na ganitong klaseng correction. Sabihin natin kahit dito lang, entry point ng BTC yan, most likely, kung wala tayong pandemic. At ganun din sa alts, entry point na makapasok ng 3,000% na pump, no? 3,000%. Dito 1,500 lang to times 2C alts, no? So, napakaganda. Sa third wave or more like sa second wave tayo papasok para sa highest profit, no? Kasi si third wave, hindi pwede natin tong hindi pasukan. Okay? Hindi pwedeng hindi pasukan yan, Kailangan pasukan yan. Si first wave, okay lang hindi pasukan kasi pang-confirm yan. Okay? Pang-confirm kung bull market tayo. Etong push-up na to, pang-confirm the bull market tayo. So, kapag magko-correct to, may some sort of confirmation tayong may 5 waves tayo dito. Confirm na ang bull market most likely kasi meron na tayong first wave, paparating tayo ng second wave at at some point, magpo-push up ng malakas yun ng third wave. Okay? So, ayun lang yung pinaka-idea nating aabangan na flip from bearish to bullish. Okay? So, kailangan ipakita ni BTC na magbo-bull market talaga siya. Para masabi natin, okay, pwede na tayo bumili-bili ng alts, no? So, napakaganda. Titignan lang natin ang volume natin, last one. Medyo hindi pa ganun kalaki yan ng volume nito, no? So, kailangan natin mag-ingat ng konti. So, expect natin dito sa mga area to may konting resistance pero ang pinaka-target niyan most likely sa 60k pa. Okay? So, ilo siguro update natin Ingles Trades. Next time na siguro yung yung mga altcoins natin. Kasi masasabi ko medyo matagal pa tayo makapag-accumulate. Ihintayin pa natin magkaroon ng excuse me. Hintayin pa natin magkaroon ng correction si BTC. si BTC. Excuse me. Okay, so ay lang update natin. Ingat trades at GG's boys.